Tagaktak ang pawis sa noo ko habang pilit na pinapakalma ang aking paghinga. Kung pwede nga lang hilahin ang mga araw para matapos na ang paghihirap kong ito. Hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganito kahirap. Are you okay? Ano ang ibig nitong sabihin, Franz? May dinaramdam ka ba? Nag-aalang tanong sa akin ni Charles habang haplos nito ang likod ko. Hindi naman ako nakaimik. Biglang dagsa ng realisasyon sa isipan ko. Wala pala ako sa sarili naming bahay. Nandito ako sa mansyon ng mga Sebastian at kitang-kita nila kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Ha? Ayos lang ako, sagot ko at pasimpleng pinunasan ang tumatagaktak na pawis sa noo ko. Pagkatapos kong maisuka ang gusto ko isuka, medyo umayos din ang pakiramdam ko. Are you sure? Pwede kitang itakbo sa hospital kung gusto mo, tanong naman ito at inalalayan na akong makatayo. Sa sobrang pagsusuka ko kanina, hindi ko na namalayan pa na nakasalampak na pala ako dito sa sahig at halos yakapin ko na ang toilet bowl. No. Ayos lang ako. Pwede niyo nang ituloy ang pagkain. Magpapahangin na lang siguro muna ako sa labas, sagot ko naman sabay pihit papuntang pintuan ng banyo nang nagulat ako dahil tahimik na nakatayo sila Mama Ashley at Papa Ryder. Seryoso ang mukha ng mga ito habang nakatitig sa akin. May gusto ka bang ipagtapat sa amin anak? Tanong ni Mama sa akin. Natigilan ako. Hindi ko maiwasang maikuyom ang kamao ko dahil sa biglaang pagragasa ng kaba sa puso ko. Mukhang wala na akong lusot ngayon. Mukhang may ideya na si Mama kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Ma! Sorry, mahina kong sambit at naglakad palapit dito. Kaagad ako nitong hinila pabalik ng living area. Naramdaman ko naman ang pagsunod sa amin nila Papa Ryder at Charles. Si Trixie naman ay hindi matinag sa kanyang pagkain. Sabihin mo sa akin, buntis ka ba? Diretsahang tanong ni Mama. Seryosong-seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Kaagad naman akong napayuko. Sorry po, sagot ko at hindi ko na mapigilan pang mapaiyak. Kakareconcile lang namin pero heto na naman. Kaagad ko naman naramdaman ang pagyakap sa akin ni Mama Ashley na siyang labis kong ikinagulat. No. Huwag mong sabihin iyan. Hindi ka dapat mag-sorry. As don't care. Kaya ko lang naman tinatanong sa iyo dahil ramdam ko ang paghihirap mo. Hindi biro ang pinagdadaanan mo ngayon at nahihirapan akong makita ka sa ganyang sitwasyon, sagot naman ni Mama. Lalo tuloy akong naiyak. Pakiramdam ko bigla akong nagkaroon ng kakampi. You're pregnant. Buntis ka ulit sa baby natin, narinig ko namang tanong ni Charles. Nasa likuran ko lang ito habang nakayakap ako kaya Mama Ashley. Kaagad tuloy akong napakala sa pagkakayakap kay Mama Ashley upang harapin ito. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pinaghalong damdamin na nakaguhit sa mukha nito. Nagulat marahil sa muli kong pagbubuntis. Wala nang dahilan para magsekreto ako sa kanya. Siya ang ama ng batang nasa sinapupunan ko at dapat lang na magkaroon na siya ng responsibilidad. Hindi lang sa kambal kundi pati na din sa ipinagbubuntis ko ngayon. Ikaw na naman ang daddy ng ipinagbubuntis ni Francine. Bakit ba napaka-irresponsable mo, bago pa ako nakapagsalita na una na si Mama Ashley? Nilapitan pa nito ang anak at tinitigan ng masama. Franz, tell me, buntis ka ulit? Magkakaanak na ulit tayo, imbes na ang tanong ni Mama Ash ang sagutin nito, ako ang kanyang hinarap. Kita ko ang kislap ng tuwa sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Dahan naman akong tumango kasabay ng pagkabig nito sa akin. Mahigpit akong niyakap. God. Sorry. Sorry, wika nito. Basag ang boses nito at halatang umiiyak. Lalo namang naguunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Hindi ko alam, Franz. Sa pangalawang pagkakataon, wala man lang ako sa tabi mo para pagsilbihan kita. Sorry talaga. Sorry. Promise, babawi ako sa iyo at sa mga anak natin, wika nito. Dapat lang. Ikaw bata ka. Palagi ka na lang natutulog sa pansitan. Wala ka kasing inaatubag kundi ang lintik na alak na iyan eh. Hindi mo man lang inaalam kung ano na ang sitwasyon ng mag-iina mo, bulyaw naman ni Mama Ashley kay Charles. Parang may kung anong mainit na bagay naman akong biglang naramdaman na parang humaplos sa puso ko. Hindi ko miyawasang mapangiti at dahan-dahan na kumala sa pagkakayakap kay Charles. Kasalanan ko din naman po eh.
Ang hilig kong maglihim, sagot ko naman. Muli akong hinawakan ni Mama Ashley at iginya paupo sa sofa. Hindi ako papayag na mag-isa mong pasanin ang responsibilidad sa mga bata. Ako na mismo ang magpupursige para maikasal kayong dalawa ni Charles, sagot ni Mama Ashley na kaagad na ipinanlaki ng mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Pero, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang biglang sumabat si Papa Ryder. That is the best way to do para mabigyan ng kumpletong pamilya ang mga apo namin. Kakausapin ko ang daddy mo Francine at formal naming hihingiin ang kamay mo sa kanya, wika nito. Franz, totoo ba? Buntis ka ulit at ako ang daddy, kaagad na tanong ni Charles nang saglit kaming iwan nila mama at papa dito sa living area. Talagang binigyan nila kami ng chance ni Charles na makapag-usap. Yes, at huwag kang mag-aalala, katulad sa mga nauna nating anak, hindi kita pipilitin na magkaroon ng obligasyon sa kanila, sagot ko. Natigilan ito. Kitang-kita ko ang pait na biglang rumihistro sa mga mata nito. Hindi yata kayang tanggapin ng kalooban niya ang sinabi ko ngayon lang. Sabagay, ano pa nga ba ang magagawa ko, gusto ko ng diretsahan na usapan. Marami na ang nangyari para magbulahan pa kami. Franz naman, alam mo naman siguro na kaya ko din ibigay lahat ng pangangailangan ng mga bata, di ba? Bigyan mo lang ako ng chance, sagot nito. Baka sa boses nito ang pagdaramdam kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng konsensya. Sorry, hayaan mo, simula ngayon, bibigyan na kita ng pagkakataon na makilala mo ang mga anak natin. Hindi na ako magiging madamot pa, Charles. Kahit papaano, gusto ko din naman mabigyan ng kumpletong pamilya ang mga bata, sagot ko naman sa kanya. Gusto ko na ng peace of mind. Gusto ko nang matanggal ang pait na nararamdaman ng puso ko. Thank you, Franz. Pangako, babawi ako. Susulitin ko ang mga panahon na hindi ko kayo nakasama. Paninindigan ko ang responsibilidad ko sa iyo at sa mga bata, sagot nito na labis kong ipinagtaka. Paanong nasali ako? Hindi ibig sabihin na porket nakipagbati na ako sa kanila ayos na din kami. Natuto na ako ng leksyon sa buhay ko. Hindi porket nag-usap kami ngayon, bati na din kami. Na pwede na naming ibalik ang nakaraan. Masyado na akong natrauma sa lintik na pag-ibig na iyan. Pagod na akong umasa. Nakapagpasya na ako, makikipagbati ako sa kanya para lang sa mga anak namin. Regarding sa kasal na nabanggit nila mama kanina, pwede bang huwag na muna, kaagad kong untag sa kanya. Nagtataka naman itong tumitig sa akin. Bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo bang bigyan ng kumpletong pamilya ang mga anak natin? Tanong nito. Charles, hindi kasal ang solusyon ng lahat. Ayaw ko, hindi pa ako ready. Sana gawan mo ng paraan para maintindihan nila mama at papa ito, dahil ayaw ko munang pumasok sa isang relasyon na walang kasiguraduhan, sagot ko naman sa kanya. Walang kasiguruhan? Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Ganoon na lang ba kabilis sa iyo nakalimutan ang nararamdaman mong pag-ibig sa akin? Tanong nito. Baka sa boses nito ang hinanakit. Natigilan naman ako. Hindi sa ganoon. Ayaw ko lang magpadalos-dalos ng desisyon. Gusto ko, kapag magpakasal ako, galing sa sarili kong desisyon. Hindi desisyon ng mga taong nakapaligid sa atin, sagot ko naman sabay iwas ng tingin sa kanya. Bakit pa natin patagalin ito? Nandyan na nga eh. May mga anak na tayo. Wala nang hahadlang Franz. Matagal ko ng pangarap na mabuo tayo. Nagmagkaroon ng masayang simula ang pagitan natin. Sana, sa pagkakataon na ito, wag mo naman sana akong bigin, madamdamin itong sagot. Wala sa sariling napatitig ako dito. Papayagan ko na makita niyo ang mga bata ngayon at ma-meet si Daddy, pero hindi ibig sabihin noon na pumapayag ako sa suhestyon nila mama at papa, seryoso kong sagot. Kaagad na lumambong ang ekspresyon ng mukha nito. Liling-iling ako nitong tinitigan. Okay sige, kung ano ang gusto mo, susundin ko. Pero hindi ibig sabihin noon na basta na lang akong susuko. Hayaan mo akong suyuin ka araw-araw, Franz, hayaan mong maipadama ko sa iyo ang pag-ibig na matagal ko nang iniingatan sa puso ko. Walang makakapigil sa pamilya Sebastian. Iyan ang napatunayan ko habang tinatahak namin ang daan patungo sa bahay namin. Natawagan ko na din si Daddy kanina tungkol sa pagdating namin pero wala itong ipinakita na sign na natutuwa ito.
Sumama sila Mama Ashley at Papa Ryder pati na din si Trixie at Charles para formal daw na hingin ang kamay ko kay Daddy. Biglaan pero wala na akong magagawa pa. Mapilit sila eh. Hindi ko sila kayang pigilan. Talagang pursigido sila na maikasal kaagad kaming dalawa ni Charles. Ganito na talaga siguro ang tatak ng pamilyang ito. Sanay sila sa biglaang pangyayari. Kung ano ang naisip nilang gawin talagang ginahawa nila. Ni hindi pa nga kami nagkakaintindihan ni Charles eh. Gusto ko pa sana siyang makausap ng matagal para ipaintindi sa kanya kung ano ang gusto ko. Sa bagay, marami pa namang chance para makapag-usap na kaming dalawa lang. Pagbibigyan ko na muna sila Mama at Papa. Makabawi man lang sa lahat ng pagtikis na ginawa ko sa kanila nitong mga nakaraang taon. Hindi naman siguro sila magagalit 'di ba fans, na putol ang katahimikan sa buong paligid ng magsalita si Trixie. Mabait naman si Daddy. Mas hands-on siya sa pag-aalaga sa kambal. Makikilala niyo din kung sino ba talaga siya mamaya. Hindi ko nga alam kung sino ang papakalat ng balita na masama ang ugali niya gayong ang daming mga charity ang pinapuntahan niya para mamigay ng tulong. Nakangiti ko namang sagot. Sa totoo lang, proud talaga ako sa pinanggagawa ni Daddy. Bihira lang ang makakagawa ng mga bagay na kaya niyang gawin. Gusto ko siyang ipagmalaki kahit kanino. Mabilis kaming nakarating ng bahay. Kaagad naman kaming pinagbuksan ng mga gwardiya ng gate. Mukha namang pinaghandaan na ni Daddy ang pagdating namin dahil kaagad kong napansin ito na nakatayo sa mga bukana ng bahay. Tahimik itong nakatitig sa gawin namin habang may hawak na tungkod. Nasa tabi nito si Dominic. Nandito din siya, narinig ko pang bulong ni Trixie sa akin. Si Dominic ang tinutukoy nito kaya nakangiti ko itong binalingan ng tingin. Yes, dito siya nakatira kaya normal lang na nandito din siya, sagot ko naman. Naiinitindihan ko naman siya. Alam kong malaki ang epekto sa kanya ang presensya ni Dominic. Wala din akong ibang hiling kundi ang magkasundo sila. Hello Dad, bati ko kay Daddy sabay halik aspisngi nito. Tango lang naman ang naging sagot nito at muling itinoon ang tingin sa mga kasama ko. Sa pamilya Sebastian. Si sila Mama Ashley at Papa Ryder po pala kasama niya ang mga anak nila na sila Trixie at Charles. Sila po ang nagpalaki sa akin. Papamilya na po ang turing nila sa akin, muling wika ko. Bigla kasi akong nakakaramdam ng pag-aalangan. Sobrang seryoso talaga ni Daddy na ngayon ko lang nakita sa kanya. Finally, ikinagagalak kitang makilala Mr. De La Fuente, si Papa Ryder na ang unang nagsalita. Kaagad itong naglahad ng kamay sa harap ni Daddy. Tinitigan muna ito ni Daddy bago nito inabot ang kamay ni Papa Ryder. Kaagad naman ako nakahinga ng maluwag. Ma, Pa, si Dominic din po pala, pamangkin ko. Anak po siya ng namayapa ko ng kapatid. Dom. Kilala mo na si Trixie, di ba? Siya naman si Charles ang daddy ng kambal, muling wika ko. Kung nakakakaba ang ekspresyon ng mukha ni Daddy, mas lalo na itong si Dominic, kung seryoso si Daddy, mas seryoso ito. Ang sama pa ng tingin kay Charles. So, siya ang dahilan kung bakit ka umiiyak. Sagot ni Dominic at nagulat kami sa susunod niyang ginawa. Nilapitan nito si Charles at sinapak. Kaagad naman napasigaw si Mama Ashley at Trixie dahil sa pagkagulat. Pambihira talaga ang ugali ng Dominic na ito. Hindi man lang niya naisip na nasa harap lang namin ang mga magulang ng taong sinaktan niya. Kainis ang sarap batukan. Hindi nilalagay sa tamang lugar ang gaspang ng ugali. Ngayon ko lang napatanuyan na may pagkabayolente nga itong si Dominic. Ni hindi niya man lang naisip na kaharap namin gayon ang magiging suon bayanan niya at brother-in-law o gayong alam ko naman na malaki ang pagkakagusto niya kay Trixie. Sapol ang panga ni Charles at natumba pa ito. Kaagad naman itong dinaluhan nila Trixie at Mama Ashley. Samantalang si Papa Ryder naman parang hindi man lang nagulat. Bagkos, parang wala lang dito ang nangyari sa anak at kay Daddy ito nakafocus. Dominic, tama na iyan. Ngayon kita higit na kailangan. Tulungan mo akong asikasuhin ang mga bisita, wika naman ni Daddy. Ni hindi man lang niya pinagalitan ang bayolente niyang apo. Mga bisita namin ang mga Sebastian at dapat hindi sila ganito. Gusto ko ngang pabanguhin ang pangalan nila pero itong si Dominic naman ang gumawa ng paraan para masira iyon. Sa living area na tayo. Gusto ko din mapag-usapan na ang tungkol sa pagkakaigihan ng dalawang bata.
Of course, hindi ako papayag na hindi mapanagutan ng anak niyo ang anak ko. Kahit kayo ang kanyang adoptive family noon, gusto ko pa din na maikasal ang anak ko sa anak niyo sa lalong madaling panahon, lalo na at nagdadalang tao na naman si Francine, mahabang wika ni Daddy. Gusto ko sanang magprotesta pero naglakad na ito papasok ng bahay. Kaagad naman sumunod dito si Dominic at Papa Ryder. Naiwan naman akong nakatulala samantalang sila Trixie at Mama Ashley, tinutulungan nilang makabangon si Charles na sandaling nahilo yata dahil sa sapak ni Dominic. Papasensya na po kayo ma. Hindi ko din akalain na magagawa ito ni Dominic, hinging paumanhin ko sabay sulyap kay Charles. Hindi ko maiwasan na mapalunok ng laway lalo na nang mapansin ko na nagkapasa ito sa mukha. Heist, lintik na Dominic na iyon. Yari siya sa akin mamaya. Kahit naman hindi pa kami ayos ni Charles, hindi din naman ako papayag na manakit na lang siya ng ganito. Ganyan ba talaga kabayolente ang gago na iyon? Nandito na nga kami eh. Itatama na nga ni Kuya ang pagkakamali niya, pero bakit kailangan niya pang manakit? Inis na wika ni Trixie. Kita ko ang panggigil sa mukha nito. Hayaan mo na. Baka masyado lang siyang nagalit sa mga nangyari. Huwag niya na lang ulitin dahil magagalit na din talaga ako. Nakakaunawang sagot naman ni Mama Ashley. Mabuti na lang at maunawain ito. Tama si Mama Ashley, huwag na huwag ulitin ang Dominic na iyon dahil ako na din talaga ang makakalaban niya. Kainis talaga itong pamangkin ko. Kulang talaga sa aruga kaya ang sama ng ugali. Ayos lang ako. Deserve ko naman ito kaya walang samaan ng loob, sagot naman ni Charles. Masuyo pa itong nakatitig sa akin na parang walang nangyari. Marahan naman akong napabuntong hininga at iging niya na sila papasok ng bahay. Diretso na kami sa living area kung saan naabutan namin na seryosong nag-uusap sila Daddy at Papa Ryder. O di ba dalawa ang tatay ko? Iyong isa ang nag-aruga sa akin mula baby pa ako at ang isa naman ay ang biological father ko. Of course, pareho ko silang mahal. Pareho silang mahalaga sa akin. Kaagad akong lumapit kay Daddy at naupo sa tabi niya. Magkatabi namang naupo ang pamilya Sebastian at nasa kabilang bahagi naman si Dominic. Nakadi, 4 pa ito at blanco ang ekspresyon ng mukha. Ilang beses ko din itong nahuli na pasulyap-sulyap sa gawin ni Trixie. Dami pa kasing arte, alam ko namang mahal niya pero duwag din front niya lang talaga ang pagtatapang, tapangan niya eh. Pinakita niya pa talaga kung gaano siya kabayolente. Kung hindi lang din siya gusto ni Trixie, nung kako talagang tulungan itong si Dominic. Para naman mabawasan ang tapang sa katawan at habang buhay na maging broken-hearted. Una sa lahat, ito na din siguro ang chance ko para makapagpasalamat sa inyo. Masaya ako na malaman na lumaki ang anak ko isang marangal na pamilya, umpisang wika ni Daddy. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. It's our honor to meet you too, Mr. De La Fuente. Hindi din namin lubos maisip na anak niyo pala si Francine. Masaya kami na nakasama at naalagaan namin ang mabait at malambing ninyong anak, sagot naman ni Papa Ryder. Mukhang ayos naman na kaya wala na sigurong dapat na ipag-aalala. Iyon lang naman din ang gusto kong mangyari. At least, hindi na ako matatakot na bigyan sila ng karapatan sa mga anak namin ni Charles. Mrs. Sebastian, thank you so much sa pag-aalaga sa anak ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi lalaki ng ganyan kabait ang anak kong si Francine, nakangiti namang baling ni Daddy kay Mama Ashley. Kaagad naman itong singkulian ng masayang ngiti ni Mama Ash. Naku, wala sa amin iyon Mr. De La Fuente. Masaya ako dahil nakilala na ni Francine ang tunay niyang pamilya. Hindi po ako naging perpektong nanay niya pero mahal ko po siya na parang tunay kong anak, sagot naman ni Mama. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti. At least ngayon, may dahilan na para tanglin ang kung anumang pagdaramdam na nararamdaman ng puso ko. So, siya ang tatay ng mga apo ko, maya-maya ay tanong ni Daddy. Kay Charles na nakatuon ang atensyon nito. Kita ko naman ang kaba sa mukha ni Charles habang dahan-dahan na tumayo at lumapit kay Daddy. Nice to meet you po, Mr. De La Fuente. Nandito po ako para formal na hingin ang kamay ng anak niyo. Mahal na mahal ko po siya at handa ko po siyang pagsilibihan habang buhay. Wika naman ni Charles at sa gulat ko, lumuhod pa talaga ito sa paanan ni Daddy. Hindi lang pala ako ang nagulat kundi pati na din sila Mama Ash at Papa Ryder. Kasama na si Trixie at Dominic. Talagang lumahod pa siya sa harap ni Daddy,
Sigaw ng isipan ko habang nakatitig kay Charles. Gaano ba siya kadeterminado na mapalambot ang puso ko? Ha ha ha. No, iho. Come on, tumayo ka dyan. Hindi mo dapat gawin ito. Hindi ako galit at naiintindihan kita. Tumayo ka dyan at pag-usapan natin ang tungkol sa pagkakamabutihan niyo ng anak ko. Awat naman ni Daddy kay Charles. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya kina Papa Ryder at Mama Ashley. Baka kung ano pa ang isipin nila sa pamilya namin. Bakit ba kasi may paluhod-luhod pa ang Charles na ito? Ano ba ang gusto niyang patunayan? Sorry po talaga. Malaki po ang kasalanan na nagawa ko sa anak niyo. Pangako po, hinding-hindi ko na po hahayaan na masasaktan ulit si Francine, sagot ni Charles. Mukhang wala pa itong balak na tumayo, kaya nilapitan ko na ito at hinila. Ano ba ang ginagawa mo? Inis ko pang sambit. Pagkatayo nito ay mabilis akong nagpaalam sa lahat at umalis. Ni hindi ko na nga tiningnan ang reaksyon ng lahat. Hindi ko kadin hinintay pa ang sagot nila. Kaagad akong humakbang papunta sa pintuan. Bigla akong nawala ng gana na makipag-usap kahit kanino. Hindi na kailangan pang magpakababa ni Charles kay Daddy. Hindi niya dapat gawin iyon. Nasasaktan ang kalooban ko kapag nakikita kong kailangan niyang lumuhod kahit nasa kadugo ko pa. Hindi siya dapat magpakababa ng ganito. Francine, wait, mag-usap tayo. Akmang lalabas na ako ng bahay nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Charles. Sinundan pala ako nito. Charles, please, tama na. Gusto ko munang mapag-isa, nakikiusap na wika ko dito. Natigilan ito. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng pighati sa mga mata nito. Muli akong napabuntong hininga at sininyasan itong sumunod sa akin. Once and for all, kailangan nga namin talagang magkausap para magkalinawan kami. Sa may pool kami nakarating. Naupo ako sa isang bench at sininyasan ko itong maupo na din at kaagad naman itong tumalima. Francine, I am sorry. Wala naman akong ibang hangad kundi ang parawarin mo ako. Bumalik ka na sa akin please, nagsusumamo na wika nito. Hindi ko maiwasang mapatitig dito. Kitang-kita ko ang sensiridad sa mga mata nito habang sinasabi niya ang katagang iyon. Para namang pinipiga ang puso ko habang pinagmamasdan ito. Charles, alam mo bang simula nang nalaman ko na nagdadalang tao ulit ako sa anak natin, bihira na lang akong lumabas. Dito lang ako sa paligid, paikot-ikot at makailang ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ano ba talaga ang mali sa akin. Ang hirap kasi talaga ng sitwasyon eh. Parang gusto ko nang maniwala kay Dominic na wala kaming karaptang na magmahal at mahalin. Iyon daw kasi ang sumpa sa pamilya namin, malungkot kong wika. Franz, sambit nito sa pangalan ko. Muli ko itong tinitigan bago ako muling nagsalita. Mabilis magpatawad pero natatakot na ako na muling masaktan. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba kung sakaling maulit-uli ang mga nangyari noon. Sagot ko habang pinipigilan ko ang maiyak. Hindi ito nakasagot. Kung gusto mong makilala ang kambal, pagbibigyan kita. Ikaw pa rin naman ang ama at kahit anong gawin ko, hindi maikakaila na may karapatan ka din sa kanila. Muli kong wika kasabay ng tuluyang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Franz, please don't sirre. Wala akong ibang gusto kundi maging masaya ka. Patawad sa lahat ng mga pagkakamali. Patawad kung hindi kita kayang naipaglaban noon. Patawarin mo ako kung naging duwag ako, sagot naman ito. Damang-dama ng puso ko ang sensiridad sa boses nito pero natatakot ako. Paano kung muli na naman akong mabigo? Kaya ko pa bang i-handle ulit ang sakit? I don't know. Ang hirap, sagot ko sabay punas ng luha sa aking mga mata. Kaagad naman itong umiling at masuyo akong tinitigan. Walang mahirap sa dalawang pusong nagmamahalan, Franz. Mahal kita at mahal mo din ako, di ba? Huwag na natin pahirapan ang mga sarili natin. Hayaan mo akong pagsilbihan kita, Franz. Hayaan mong ipadama ko sa iyo ang pagmamahal ko, sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Let's get married, Franz, wika nito na nagpalaki ng aking mga mata. Tama ba ang narinig ko? Gusto niya akong pakasalan? Tigagal akong napatingin dito nang bigla itong tumayo at lumuhod sa harapan ko. Diyos ko! Hindi pa ba ito nagsasawa sa kakaluhod ngayong araw? Nakarami na ito, ha? Napatayo tuloy ako nang wala sa oras. May dinukot itong maliit na box sa bulsa at dahan na binuksan sa harap ko.
Kaagad akong nagulat nang tumampad sa mga mata ko ang isang diamond ring. Kumikinang iyon kapag tinatamaan ng liwanag mula sa ilaw. Please magpakasal na tayo, Francine de la Fuente, madamdamin itong wika. Lalo akong natigagal. Parang hindi ako makahinga sa sobrang sikip ng dibdib ko dahil sa pinaghalong damdamin. Pakiramdam ko biglang huminto ang pag-ikot ng oras. Hindi ko ito inaasahan. Ganito ba siya karedy ngayong araw at may pasingsing pa talaga kaagad? Magpakasal tayo at buuhin natin ang pamilya natin. Kasama ng mga anak natin. Maraming araw na ang nasayang sa ating dalawa at hindi ko na kaya pang mawalay pa kayo sa akin ng mga anak natin. Gusto ko na kayong makasama. Hayaan mong maipadama ko sa inyo na walang ibang mas mahalaga sa akin, kundi ikaw at ang mga bata. Pangako, hindi ka na ulit iyak. Hindi ko nahahayaan pang na masasaktan ka pa ulit. Muling wika nito na lalong nagpadaloy ng luha sa aking mga mata. Ano ba? Ano na? Magpapakipot pa ba ako? Ito na nga magpapakasal na daw kami. Mahal niya ako at mahal ko din siya. Legal na din kami sa mga pamilya namin. May dahilan pa ba para pag-isipan ko ang offer na ito ni Charles? Siguro hindi na, pwede namang puso naman ang sundin, di ba? Masuyo ko itong tinitigan. Hindi ko na napigilan pa na haplusin ang pisngi nito. Namumula na ang mga mata nito palatandaan na nagpipigil na ito sa pag-iyak. Yes, I love you too and I will marry you, Charles. Hindi na ako magpapakipot pa. Pagod na ako sa kakatago. Gusto ko nang bigyan ng buong pamilya ang mga anak natin, sagot ko at kaagad na yumakap dito. Hindi ko na mapigilan pang mapahagulhol ng iyak sa dibdib nito. Lahat ng sakit at hinanakit ay biglang naglaho sa puso ko. Umaasa ako na sana totoo na ito. Na sana wala nang hadlang ang pagmamahalan naming dalawa. God. Francine. Thank you. Hindi mo lang alam kung paano mo ako pinasaya ngayon. Pangako, pipilitin kong maging perpektong padre de pamilya. Hinding-hindi ka magsisi sa pagpayag mong ito, Francine. Mahal na mahal kita, masuyo nitong sagot na mahigit akong niyakap. Hindi matapos-tapos ang pagpatak ng luha sa aking mga mata habang pinagmamasdan si Charles na salitan niyang kinakarga ang kambal. Kita ko ang kislap ng tuwa sa mga mata nito habang walang kasawa-sawang pinaghalikan ang mga anak namin. God! Ang mga babies ko! Ang gaganda nila! Nandito na ang daddy. Hinding-hindi ko na kayo iiwan, narinig ko pang sambit nito. Lalo namang naguunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa sa mag-ama ko. Lalong-lalo na kay Charles na alam kong masyadong nangulila sa mga anak namin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at kaagad akong lumapit sa kanila. Karga-karga ni Charles si Kobe kaya naman nagpasya na din akong kargahin si Butter. Baka hinihintay na din nila tayo sa ibaba. Gusto din makita nila mama at papa ang kambal, wika ko pa kay Charles. Tipid naman itong umiti sabay tango. Pasimple akong lumapit dito at pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Tigagal naman itong napatitig sa akin. Baka kasi isipin ng lahat na pinapaiyak kita. Baka ako pa ang lalabas na masama sa mga mata nilang lahat, nakangiti kong wika sa kanya. Kaagad naman itong natawa. Isang tawa ng puno ng kaligayahan. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ama, Franz. Walang katumbas ng saya ang nararamdaman ng puso ko. Salamat sa sakripisyong ibinigay mo sa mga anak natin. Salamat dahil naisilang mo silang ligtas kahit wala ako sa tabi mo, sagot naman ito. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti. Salamat din dahil habang ipinagbubuntis ko sila, nahanap ako nila daddy. Hindi namin naranasan ang maghirap, sagot ko naman. Wala lang, gusto ko lang din banggitin ang totoong realidad ng buhay. Kung hindi siguro ako naging anak ng mga De La Fuente, hindi ko ma-imagine kung anong buhay meron kami ng mga bata. Baka nga hindi ko din sila kayang buhayin Kaya super thankful ako sa daddy mo. Imagine, ang bait niya pala. Kakaba-kaba pa naman ako kanina habang nasa bayahe tayo. Natakot talaga ako baka bugbugin ako ng daddy mo Ang balita ko kasi matapang daw siya. Handang pumatay ng tao kapag may isa sa mga mahal sa buhay ang naagrabyado, sagot naman ito sa akin. Hindi ko maiwasan na matawa. Kaya ba kahit na alam mong may anak tayo, ni hindi mo man lang nagawang pumunta dito sa bahay para i-insist na makita ang mga bata,
Tanong ko. Nahihiya naman itong nag-iwas ng tingin sa akin. Sorry, aminado naman talaga akong naduwag ako eh. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo, France, at hindi ko din talaga alam kung paano mag-umpisa para mapagbayaran iyon, sagot nito sa akin. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na iyan. Napatawad ko na ang lahat at gusto ko nang kalimutan ang lahat ng mga masasakit na alala na dumaan sa ating buhay. Masaya ako sa mga nangyayari ngayon, Charles. Dream come true para sa akin na nandito ka at kasama ka namin ng mga anak natin, nakangiti ko namang sagot. May ngiti sa labi na kaagad naman niyang hinaplos ang pisngi ko. Hindi ko naman maiwasan na mapapikit upang damhin ang init na nagmumula sa palad nito. Para kasing kumukonekta iyon sa puso ko. Iba yung saya at kapanatagan ng kaloban ang nararamdaman ko ngayon. Akmang didilat na sana ako nang maramdaman ko ang banayad ng pagsayad ng labi ni Charles sa labi ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mapahigpit ang pagkakahawak kay baby butter na siyang dahilan ng pag-ingit nito. Bigla tuloy akong napaatras palayo kay Charles. Ramdam ko ang sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Jason, kailangan na nating makababa. Hinihintay na siguro nila tayong lahat. Kaagad na bulalas ko sabay iwas ng tingin dito. Mabuti na lang at umingit si Butter kung hindi baka saan pa mapunta ang halik na iyon. Napakarupok ko talaga kapag si Charles na ang kaharap ko. Sobrang laki talaga ng epekto sa akin ang presensya niya. Sa hiya ko kaagad na akong nagpatiunang naglakad palabas ng nursery room. Naramdaman ko naman ang kaagad ang pagsunod nito sa akin pero hindi ko na binigyan pansin pa at diretso ang lakad ko hanggang sa nakarating kami sa living area kung saan seryoso pa ring nag-uusap sila Papa Ryder, Mama Ashley at Daddy. Wala na ang presensya nila Dominic at Trixie na hindi ko na ipinagtaka pa. Siguro magkasama na naman ang dalawang iyon. Oh, nandito na pala ang mga apo natin. Tingnan niyo kung gaano sila kagaganda. Talagang swak na magsama ang dugong de la Fuente at Sebastian, masiglang sambit ni Daddy. Sabay pang napatitig sa gawin namin sila Mama Ashley at Papa Ryder. Kita ko ang excitement sa kanilang mga mata, kaya kaagad akong naglakad palapit sa kanila at malugod na iniabot kay Mama Ashley ang apo niyang si Butter. Ma, heto na po si Butter. Tingnan niyo oh, halos kamukha niyo siya, nakagiti kong wika. Kaagad ko namang napansin ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata habang titig na titig sa kanyang apo. Samantalang si Charles naman iniabot niya si Baby Kobe kay Papa Ryder. Katulad ni Mama Ashley, hindi mailarawan ang tuwa na nakaguhit sa mukha nito. Totoo na ba ito? May apo na kami? Ang gaganda nila. Ang cute ng mga batang ito, sambit pa ni Papa Ryder. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagtulo ng luha sa magkabila ang gilid ng kanyang mga mata. Kaagad naman akong nakahinga ng maluwag at naupo na sa tabi ni Daddy. Ninisyan ako ni Daddy at inakbayan. Good job, Iha. Masaya ako sa accomplishment mo ngayong araw. Palagi mong tandaan na wala akong ibang hangad kundi ang kaligayahan mo, pabulong pangwika nito sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi po kayo galit, Dad? Ayos lang po ba sa inyo ngayon na may kahati na kayo sa mga apo nyo? Tanong ko. Kaagad naman itong natawa. Bakit naman ako magagalit? Francine, hindi ako madamot na tao. Mas mabuti nga ito marami kaming nagmamahal sa inyo. Magaan sa loob ko na nakikita ko ang mga matang iyan na may kislap na ng saya. Mahal na mahal kita anak at hindi ako magiging hadlang sa iyong kaligayahan, nakangiting sagot ni Daddy. Hindi ko tuloy maiwasan na mapayakap dito dahil sa sobrang tuwa na nararamdaman ko ngayon. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko habang mamasdan ang mga nakangiting mukha ng mga taong naunalaki sa akin. Hindi ko lubos maisin na ganito kainit ang kanilang pagtangap sa mga apo nila. Halos ayaw na kasi nilang bitawan. Nandito na kami sa gazebo habang hinihintay ang mga pagkain na nirequest ni Daddy na pinaluto sa aming personal chief. Special ang dinner namin dahil kasama ko ang mga special na tao sa buhay ko. Dito kakain ng dinner ang buong pamilya Sebastian at iniimbitahan din sila ni Daddy na dito na din matutulog which is alam kong pabor sa kanila dahil halos ayaw na nilang bitawan ang mga apo nila. Ang akala ko talaga hindi na darating ang ganito kasayang pagkakataon sa buhay ko, pero nagkakamali ako. May pag-asa pa pala na magkaroon ng buo at masayang pamilya. May pag-asa pa pala na may kikilalaning kumpletong mga magulang ang mga anak ko. Hindi lang mga magulang kundi pati na din mga lolos at lola.
Marami na kaming maggagabay sa kanila hanggang sa kanilang paglaki. Thank you, hindi ko maiwasang mapaigtad nang maramdaman ko ang pagsayad ng braso ni Charles sa balikat ko. Nagpaalam ito sa akin kanina na banyo lang kaya biglang nawala. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ilang beses niya nabanggit ang salitang pasasalamat ngayong araw. Hindi ko na mabilang. Siguro dahil sa sobrang tuwa na nararamdaman niya, hindi niya naiisip pa ang lumalabas sa bibig niya. For what? Nakangiti kong sagot. Tumingala pa ako para makita ko ang kanyang mukha. Sa tangkad nito na 6-footer, talagang mas matangkad siya sa akin. Matiim naman ako nitong tinitigan sa mga mata habang may ngiting nakaguhit sa labi. Sa blessings na ibinigay mo sa pamilya natin. Halos sumabog ang puso ko dahil sa matinding kaligayahan gayon, Francine, nakangiti nitong sagot. Hindi ko tuloy maiwasan na mapayapos dito dahil sa sobrang kilig na nararamdaman. Ngayon pa lang, sigurado na ako na ito na ang umpisa ng masayang pagsasama naming dalawa ni Charles. Bubuo kami ng masaya at malaking pamilya. Blessings nating dalawa. Hindi naman mabubuo ang dalawang batang iyan kung hindi din dahil sa iyo eh. Isa pa, may parating pa tayong isa pang baby sagot ko sabay halos sa impis kong tiyan. Siguro naman hindi na ako mahihirapan nito sa aking paglilihi ngayon. Makakasama ko na palagi si Charles at may mapaglalambingan na ako sa mga cravings ko. Kaya nga kailangan ko na talagang doblihin ang sipag ko. Gusto kong ibigay ang pinaka-the best sa kanilang lahat. Magiging uliran at maunawaing ama ako sa kanila, sagot nito at ipinatong nito ang kanyang kamay sa kamay ko na nakahawak sa aking tiyan. Hindi ko maiwasan na mapahagikik dahil sa sobrang saya na nararamdaman ng puso ko. Wala pa naman kaming makakapang-umbok eh. 2 months pa lang akong nagdadalang tao at kung hindi lang sa mga morning sickness ko, hindi ko talaga malalaman ang muli kong pagbubuntis. Haist ang bilis ko ngang mabuntis eh. Buhay na buhay ang similya mo kaya kahit isang beses lang, kaagad tayong nakabuo, nakalabi ko namang sagot. Ibig lang sabihin yan, itinakda talaga tayo para sa isa't isa. Kung pwede nga lang, gusto ko ng malaking pamilya eh. Maraming anak para masaya, nakangiti naman itong sagot. Kaagad ko naman itong pinanlakihan ng mga mata. Naku! Ayaw ko niyan. Ang hirap kayang magbuntis. Imagine, months ko silang dadalhin sa sinpaupunan ko at sa mga unang trimester na pagbubuntis ko, feeling ko halos araw-araw akong may sakit eh. Kunyari reklamo ko sa kanya. Muli itong natawa. Nandito naman na ako. Ako ang bahala, sagot pa nito sabay dampi ng labi niya sa pisngi ko. Ay sasi. Bahala ka. Pero ibibigay ko din iyang hiling mo kapag magaling kang magdisiplina ng mga bata, nakalabi ko namang sagot. Magaling magdisiplina itong mahal mo, Francine. Isa pa, walang dapat ikatakot. Nandyan naman sila mama at papa na willing mag-alaga sa mga bata. Hindi din tayo mahihirapan, nakangiti naman itong sagot. Kaagad tuloy akong napaharap dito. Pinaningkitan ko ito ng mga mata bago ako nagsalita. Ayun. Kaya naman pala ang lakas ng loob eh. Hihingi ka naman pala ng backup kina mama at papa, natatawa kong sagot. Siyempre, napansin ko kasi kanina na parang nakulangan pa sila sa dalawang bata eh. Saka pangarap ko talaga na dumating ang time na may mag-iingay sa bahay eh. Iyong maraming mga bata na pakalat-kalat sa paligid, natatawa nitong sagot. Edsev, ewan ko sa iyo. Nasabi mo lang iyan ngayon dahil wala pa. Baka kapag nandyan na, susuko ka din, sagot ko. Nope. Wala sa bokabularyo ko ang pagsuko, sweetie pea ko, nakangiti nitong sagot. Kaagad ko namang naikunot ang noo ko. Anong sabi mo? Sweetie pie. Hahaha, natatawa kong sagot. Napaka-abnormal talaga nitong si Charles. Sa daming endearment na pwedeng gamitin, sweetie pea talaga. Ano ang palagay niya sa akin, pagkain? Bagay naman 'di ba? Ang sarap mo kasi. Hinahanap palagi ng sistema ko ang pina iyan, sagot nito sabay hagod ng tingin sa katawan ko. Wala sa sariling napayakap tuloy ako sa sarili ko. Manyak! Hoy, tigil-tigilan mo ako ha. Baka mamaya may makakarinig sa iyo, nakakahiya, sagot ko sabay palingalinga sa paligid. Mabuti na lang at malayo kami sa lahat kung hindi nakakahiya talaga. Bakit ba naging bulgar na itong bunganga ng soon-to-be husband ko? Ano ngayon? Sinasabi ko lang naman kung ano ang laman ng isip ko eh.
Isa pa, napansin mo ba, lahat sila busy oh. Baka pwedeng sumaglit muna tayo, nakangisi nitong sagot. Sumaglit saan, nagtataka kong tanong. Sad, sa pagtikim ng pi mo. Sige na sweetie, kanina pa ako nagpipigil eh. Kahit sandali lang, sagot nito. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko. Grabe siya. Walang pinipiling oras. Yayayain niya ako na magwan kami gayong alam niya na nasa paligid lang ang buong pamilya. Please, muling wika nito. Sa pagkakataon na ito, ramdam na ramdam ko na sa boses niya ang pagsusumamo. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng aking laway. Promise sandali lang ito. Napansin mo ba, bumubukol na siya oh. Ayaw niya talagang umamo eh. Kaya nga ang tagal ko sa banyo dahil pinapaamo ko pa siya pero ayaw talaga. Kanina pa iyan pigil na pigil sweetie pea, sagot nito sabay hawak sa kamay ko. Kaagad naman akong napahakbang nang hilahin niya ako papasok sa loob ng bahay. Yati, mukhang nilamon na ng pagnanasa itong si Charles ah. Sa bagay, mukhang nabitin nga talaga ito noong nasa farm kami dahil bigla ko itong nilayasan. Hihihi. Request ni Mahal kaya dapat pagbigyan. Iyon ang tumatakbo sa isipan ko habang excited na tinatahak namin ang hagdan paakyat sa kwarto ko. Wala naman sigurong makakapansin sa biglaan naming pagkawala ni Charles dahil naging abala ang lahat. Isa pa, sobrang na-miss ko ang taong ito at sino ba naman ako para hindi siya pagbigyan sa gusto niyang mangyari. Sooner or later, magiging legal na kami sa mga mata ng lahat. Nakatakda kami para sa isa't isa, kaya naman wala nang dahilan pa para magpakipot. Excited ang bawat paghakbang namin. Parehong seryoso ang aming mukha hanggang sa makapasok na kami sa loob ng aking kwarto. Wala kaming sinayang na sandali. Kaagad na naglapat ang aming labi. Parehong excited at halatang halata sa mga galaw namin na masyado naming na-miss ang isa't isa. Oh God! Francine, alam mo bang matagal ko na itong pinapangarap? Ikaw ang palaging laman ng aking mga panaginip. Mahal na mahal kita, mahinang sambit ni Charles nang sandaling iwan nito ang labi ko. Bumaba ang halik nito papunta sa aking leg habang umpisa na nitong ibaba ang zipper ng suot kong dress. Kaagad ko naman akong nanguyapit sa kanyang leg. Aminado ako na sobrang excited ang katawan ko sa mga susunod na magaganap sa aming dalawa. Mahal ko ang lalaking ito at handa kong ibigay ng paulit-ulit ang katawan ko sa kanya. Hindi ko maiwasan bigkas ng tuluyan ng bumaba ang suot kong dress sa sahig. Kaagad na sinapo ng kaliwa niyang palad ang kaliwa kong boobs. Halos mapaliyad ako sa kakaibang sensasyon na lumulukob sa buo kong pagkatao, lalo nang bumaba ang labi nito papunta sa korona ng aking bundok at kaagad iyong pinanggigilang sipsipin. Para akong biglang nawala ng lakas at lalong napakapit dito. Charles, please, hindi ko maiwasang sambit. Kaagad naman itong iniwan ang pasas na pink ko at seryoso akong tinitigan sa mga mata. Please what? You don't like it? Tanong nito. Kaagad naman akong umiling. Anong hindi ko gusto? Of course, gustong-gusto ko at ayaw kong magsayang ng sandali. Hindi ako magiging kontento sa simpleng haplos at yakap lang. I want more. No. I like it. I really like it, malandi kong sagot sa kanya at malagkit itong tinitigan. Ewan ko ba, init na init ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ako mapakali hanggang sa hindi maisakatuparan ang isinisigaw ng katawan ko. Kaagad naman niyang nakuha ang ibig kong sabihin at walang sabi-sabing binuhat niya ako at maingat na inilapag sa malambot kong kama. Dinaganan ako at muling sinakop ng bibig niya ang labi ko. Lalong nagliyab ang pagnanasa na aking nararamdaman sa buo kong pagkatao. Walang inhibisyon na tinutugon ko ang halik niya. Pareho naming ginalugad ang aming mga bibig. Para kaming mga uhaw na nagsasalitan sa pagsipsip ng dila sa isa't isa at nang magsawa ay muling dumausdos ang halik nito diretso sa aking magkabila ang bundok. Iyon naman ang kanyang pinanggigilan kaya naman hindi na ako magkamayaw sa kakaungol. Pagkatapos ng halikan at laplapan, ako na mismo ang umibabaw sa kanya. Kaagad kong inumpisahan hubarin ang lahat ng saplot niya sa katawan. Hiyaan niya lang ako habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Maibilis ang kilos ko na isa-isang hinubad lahat ng saplot niya sa katawan. Siyempre, pinakahuli ang underwear na pagkatapos kong hubarin, kaagad na bumulaga sa harap ko ang tayo-tayo niyang pagkalalaki.
Gamit ang nanginigig kong kamay kaagad ko iyong hinawakan gamit ng dalawa kong kamay. Ramdam ng dalawa kong kamay kung gaano katigas iyon at kainit. Ngayon pa lang, para na akong mababaliw sa matinding pagnanasa na nararamdaman ng buo kong pagkatao. Ewan ko ba kung bakit nagkakaganito ako. Siguro dala ng pagbubuntis ko kaya ako nakakaramdam ngayon ng matinding libog. Kaagad kong nilaro ang pagkalalaki niya na kaagad na nagpapikit sa mga mata ni Charles, habang may mahinang ungol na lumalabas sa bibig niya. "Fuck Francine. What are you doing?" Sambit nito habang himas-himas ko ang kanyang galit na galit niyang alaga. Para itong mabagsik na ahas na anumang sandali handa ng manuklaw. Hindi ko maiwasang mapangiti lalo nang mapansin ko na may kaunting katas na lumabas sa ulo noon. Walang pagdadalawang isip na dinilaan ko iyon. Wala lang, gusto ko lang naman tikman. Para tuloy akong nag-crave ng malasahan ko iyon. Manamis-tamis at creamy na iwan. Basta nakaka-addict at parang gusto kong paglihian, kaya naman dinilaan ko ng dinilaan ang ulo nito na nagpaangat sa puwet ni Charles. Naramdaman ko din ang pagsabunot nito sa buhok ko, pero hindi ko na binigyang pansin pa. Ang importante sa akin ay muling matikman ang katas na nilalabas niyon. Nakaka-addict naman kasi talaga ang lasa. Fudge! Shit! Sino ang nagturo sa iyo niyan? Nakakabaliw, narinig ko pang bigkas ni Charles. Parang musika naman sa pandinig ko ang sinabi niyang iyon kaya naman lalo ko pang pinag-igihan. Sinalsal ko pa nga sa pagbabasakaling mailumabas pero wala na talaga. Hanggang sa naramdaman ko ang paghila ni Charles sa akin pataas. "Upuan mo, Sweetie P. Kanina pa siya excited na makapasok sa loob mo," wika nito at malagkit akong tinitingan. Kaagad ko naman nakuha ang ibig niyang sabihin kaya kaagad kong inupuan ang tayong-tayo niyang pagkalalaki. Pagkaupo ko pa lang kaagad akong napangiwi. Saktong-sakto sa basang-basa kong lagusan at si Charles na mismo ang kumadyot hanggang sa makapasok ito sa loob. Yes, sobrang basang-basa ang kuweba ko, kaya walang kahirap-hirap na pumasok iyon sa loob. Punong-puno ang pakiramdam ko nang mag-umpisa akong nag-atras abante sa ibabaw niya. Sinasalubong ko ang paggalaw ni Charles, kaya naman hindi ko maiwasan na mapaungol lalo na nang tamaan nito ang G-spot ko. "Fuck! You're so tight, Francine." "Nakakabaliw ka," narinig ko pang sambit nito at mabilis akong hinila pahiga at kinubabawan ako nito. Biglang nagbago ang aming posisyon at ito na ang nasa ibabaw ko habang walang humpay ang pagbayo. Mabuti na lang matibay itong kama ko kung hindi baka bumigay ito dahil sa sobrang gigil na natatangap ng katawan ko mula kay Charles. Para kaming mga uhaw na tigre na walang humpay na ipinaparanas sa isa't isa ang sarap ng paglalaro ng apoy. "Ugh! Charles! God, I love you. I love you so much," parang nababaliw kong bigkas. Mahigpit pa akong napayakap dito. Dinig na dinig ko ang salpukan ng aming mga katawan. Nakakabaliw sa sobrang sarap. "Yes, Sweetie Pie. I'm coming," sabay tayo sagot naman ito sa akin kasabay ang pagsirit ng kung anong mainit at malapot na likido sa kaloob-looban ko. Gayunpaman, patuloy pa rin sa pag-ulo si Charles hanggang sa naramdaman ko ang paglabas ng kung ano mula sa kaloob-looban ko na nagpanginig sa tuhod ko. Pareho kaming lupaypay pagkatapos ng masarap ng sandali. Pagod na bumagsak ang katawan ni Charles sa ibabaw ko habang nakasiksik ang mukha niya sa lig ko. Parehong ramdam namin ang bilis ng paghinga dahil sa pagod. Natapos ang mainit na sandali sa aming dalawa na parehong may ngitisan aming mga labi. Ilang saglit pang nanatili sa ibabaw ko si Charles hanggang sa naramdaman ko ang paghiga nito sa tabi ko. Hinila ang kumot at parehong kinumutan ang hubad naming mga katawan at mahigpit akong niyakap. Ilang saglit lang, kaagad nang nakatulog si Charles samantalang heto ako. Dilat na dilat ang mga mata habang hindi nagsasawang nakatitig sa mukha nito. Ewan ko ba? Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na katabi ko na ngayon ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. Parang ayaw ko tuloy ipikit ang mga mata ko kahit saglit lang. Natatakot kasi ako na baka panaginip lang lahat ng ito. Na baka pagising ko, wala na siya sa tabi ko. Dahan-dahan akong bumangon ng kama. Hubot-hubad na naglakad patungo sa walk-in closet para kumuha ng mas komportableng damit. Kakausapin ko sila daddy tungkol sa kasal namin ni Charles. Gusto ko ng manigurado. Gusto ko bago matapos ang gabing ito, maiset na ang kasal naming dalawa ni Charles. Magiging sigurista na ako sa pagkakataon na ito.
Pagkatapos kong magbihis kaagad akong lumabas ng walk-in closet. Naabutan ko pa na mahina nang naghihilik si Charles. Mukhang napahimbing talaga ang tulog nito pagkatapos ng mainit na sandali sa aming dalawa. Gusto ko sana itong gisingin kaya lang biglang nagbago ang isip ko. Hahayaan ko muna siyang makapagpahinga. Inayos ko ang kumot nito at hinalikan ng mabilis ang halik sa labi bago ako nagmamadaling lumabas ng kwarto. Gabi na gayon pa man sobrang liwanag pa rin ang paligid ng bahay. Nakasindi yata lahat ng ilaw sa paligid. Napatingin ako sa pwesto nila Daddy at hindi ko maiwasan mapangiti nang mapansin ko na masaya pa rin itong nakikipag-usap kina Mama Ashley at Papa Ryder. Hindi man lang sila natinag sa pwesto nila. Saan na kaya nakarating ang pag-uusap nila? Nasaan na kaya sila Trixie? Hindi ko mapigil ang sambit nang mapansin ko na wala pa rin siya sa paligid. Bago kami umakyat ng kwarto ni Charles kanina, hindi ko na siya nakikita. Sa bagay, walang dapat na ipag-aalala dahil alam kong magkasama silang dalawa ni Dominic. Nagpa siya akong maglakad-lakad na lang muna. Dinala ako ng mga paa ko sa gilid ng pool. Hindi ko maiwasan na mapangiti habang dahan-dahan na tumingala para titigan ang bilog ng buwan. Enjoy ako sa pagtitig sa bilog na buwan nang maramdaman ko ang pagyakap ng kung sino sa likuran ko. Alam akong si Charles iyon kaya naman hinayaan ko na lang. Kanina ka pa ba gising? Bakit mo ako iniwan sa kwarto? Malambing na tanong nito. Kaagad kong naramdaman ang paglapat ng labi nito sa punong tainga ko. Hindi ko maiwasang mapapikit ng ilang saglit. Hindi naman ako nakatulog eh. Ganito talaga siguro kapag buntis. Nahihirapan sa lahat, sagot ko. Hindi ito nakaimik bagkus naramdaman ko ang paghalik nito sa tuktok ng ulo ko. Iba yung saya ang nararamdaman ng puso ko dahil sa ginawa niyang iyon. Yes, by the way, napansin mo ba si Trixie? Maya-maya tanong niya. Sa wakas, naalala niya din ang kapatid niya. Wala sa sariling napatingin ako sa gawin nila Daddy. Hindi ko din napansin. Baka kasama niya si Dominic, sagot ko. Kaagad itong napakala sa pagkakayakap sa akin. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mata nito dahil sa sinabi ko. Hindi ko naman maiwasan na mapatakip sa aking bibig. Ano ba itong sinasabi ko? Hindi pa pala nila alam kung anong meron sa dalawang iyon. Sa bagay, hindi pa din naman ako sure kung ano ba talaga ang papel ng dalawang iyon sa isa't isa. Kanina ko pa sila hindi nakikita at mukhang hindi ito napapansin nila Mama at Papa dahil abala sila sa mga apo nila kanina pa. Uy, magkakilala ba sila? Tanong naman ni Charles. Hindi ako nakasagot. Biglang nagtatalo ang kalooban ko kung sasabihin ko ba sa kanya or hindi. Maybe. Nakapasya na dito sa bahay noon si Trixie, kaya baka nagkapalagayan sila ng loob ni Dominic. Don't worry, say, hindi mapapahamak si Trixie sa pamangkin ko. Mukhang salbahe lang si Dominic pero mabait na tao iyon, sagot ko naman. Hindi nakalitas sa paningin ko ang biglang paghaplos ni Charles sa kanyang mukha na may pasa. Nasapak nga pala siya kanina ni Dominic kaya hindi marahil siya makapaniwala kung mabait ba talaga si Dominic or hindi. Masakit pa rin ba? Tanong ko sa kanya sabay haplos sa may pasa nitong pisngi. Gusto ko din kasing iligaw ang usapan namin tungkol kina Trixie at Dominic. Pero saan na nga ba nakarating ang dalawang iyon? Pambihira, hindi man lang nila naisip ka baka hanapin sila. Medyo. Ang lakas sumapak ng Dominic na iyon eh. Yes, by the way, napansin ko lang, may napapansin ka ba kina Dominic at Trixie kanina? Para kasing may something sa kanila eh, muling wika ni Charles na kaagad kong ikinagulat. Hindi ko naman malaman kung ano ang isasagot ko. Hangat maaari, ayaw kong pangunahan kung ano mang meron sa pagitan nilang dalawa ni Trixie at Dominic. Ha? I don't know. Baka naman nasa paligid lang sila. Hayaan mo na, babalik din ang mga iyon, nakangiti kong sagot at hinila na ito pabalik sa gazebo kung saan seryosong nag-uusap pa rin ang aming mga magulang. Pagkadating namin, ang nakangiting mukha ng lahat ng sumalubong sa amin. Naupo ako sa tabi ni Mama Ashley at naupo naman si Charles sa tabi ko. Bueno, nandito na din lang kayo, umpisahan na natin ang pagpaplano sa pag-iisang dibdib ninyong dalawa. Iyon nga lang, may mga kondisyon ako na dapat sundin ni Charles, paumpisang wika ni Daddy. Nagulat ako. Anong mga conditions iyon? Hindi niya naman nababanggit ito kanina. Ano kaya ang naisip na pakulo ni Daddy?
Kahit ano pa po iyan request nyo tito, susundin ko po. Alang-alang kay Francine at sa mga anak namin, nakangiting sagot naman ni Charles. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng pagkabahala. Lalo na nang marinig ko ang malakas na pagtawa ni Daddy. Iyan ang gusto ko sa iyo. And by the way, wag mo na akong tawaging tito. From now on, you can call me Daddy. Magiging pangalawa mo na akong ama at wala akong ibang hangad kundi ang kabutihan yung dalawa ng anak ko, nakangiting wika ni Daddy. Kaagad namang nawala ang pag-aalala sa puso ko dahil sa sinabi niyang iyon. Thank you, Daddy. Pangako po, ibibigay ko ang lahat para maging masaya sa piling ko si Francine. Pagsisilbihan ko po siya habang buhay, sagot naman ni Charles. Hindi ko tuloy maiwasan na mapahawak sa kamay nito at kaagad na pinisil ang palad nito tanda ng pasasalamat. Nakapag-usap na kami ng mga magulang mo. At hindi sila tutol sa proposal ko, paumpisang wika ni Daddy. Tahimik naman akong nakikinig at excited sa susunod nitong sasabihin. Since hindi pa makakapag-work sa Francine, gusto ko sanang i-offer sa iyo ang pamamalakad ng kumpanya. Hindi ko na maaasahan si Dominic tungkol sa bagay na ito dahil may mga ari-arian at negosyo ding iniwan ang kanyang ama sa kanya na dapat niya ding pagtuunan ng pansin. Matanda na ako at hindi ko na din kaya, umpisang paliwanag ni Daddy. Baka sa boses nito ang pagiging seryoso. But Dad, baka mahirapan si Charles. May mga sariling negosyo din po ang pamilya nila. Baka hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang biglang pisila ni Charles ang kamay ko. Tinitigan ako nito at minisyan. Payaw po ako. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko po ang lahat para lalong mapaunlad ang mga negosyong gusto niyo pong ipagkatiwala sa akin. Sagot naman ni Charles na kaagad na napangiti kay Daddy. Are you sure? Kaya mo bang hatiin ang oras mo between Sebastian Logistics and De La Fuente Group of Companies? Baka naman mawalan ka na ng time sa amin yan, Charles, hindi ko maiwasang maisatinig. Hindi ko naman kasi talaga maiwasan na mag-alala. Ayaw kong maging abala si Charles at baka dumating pa sa punto na mawawalan ito ng time sa akin at sa mga anak namin. Ilang araw din akong nag-training sa kumpanya bago ako nabuntis kaya alam ko kung gaano kahirap iyon. Lalo na ngayon at may mga ibang negosyo pa si Charles na dapat niyang bigyang pansin. May mga automobile showroom ito at naalala ko pa nga noon na halos hindi na umuwi ito ng mansion dahil sa pagiging abala. Lalo pa kaya ngayon na pati ang De La Fuente Group of Companies magiging responsibilidad na din niya. Kung sa ibang pamilya, nag-aaway sa mana, kakaiba na ang pamilya namin. Walang mapapamanahan si Daddy kundi ako lang kaya naman ang kanyang future son-in-law ang gustong pasahan ng lahat ng responsibilidad ng kumpanya. Don't worry, kaya ko, para sa pamilya kakayanin ko, nakangiting sagot naman ni Charles. Alam kong impress ito kay Daddy kaya lahat ng hiling ni Daddy ay gusto niyang pagbigyan. Hindi ko tuloy maiwasan na mapabuntong hininga. Tumitig ako kay Daddy para ipakita dito ang pagtutol ko pero kaagad itong nag-iwas ng tingin. Parang gusto ko tuloy magmaktol. So ayos na. Ang Sebastian Logistics naman ay kaya ko pang hawakan hangat pinag-aaralan pa ni Charles ang pamamalakad sa kumpanya nyo, nakangiting sagot naman ni Papa Ryder. Sa bagay, mas hamak na mas bata pa ito compare kay Daddy. Mas bata din itong tingnan kumpara sa kanyang edad dahil saksi ako kung gaano ka maalaga si Mama Ashley dito, lalo na kung ang kalusugan ang pag-uusapan. Naging masaya ang buong gabi ko. Nakatakda kaming ikasal ni Charles sa susunod na 2 buwan. Sakto lang iyon para makapag-prepare at nangako naman si Mama Ashley na tutulong siya sa preparations, lalo na at limitado lang ang paggalaw ko dahil sa pagdadalang tao ko. Bago mag-umpisa kumain ng dinner, muling nagpakita si Trixie. Hindi nito kasama si Dominic pero sa hitsura nito, halata ang lungkot. Hindi ko tuloy maiwasan na mapaisip na baka nag-away silang dalawa ni Dominic. Alam kong sa mahabang oras na nawala ito, si Dominic ang kanyang kasama. Saan ka ba nagpupuntang bata ka? Kaagad na tanong ni Mama Ashley dito. Pilit ang ngiting gumuhit sa labi nito bago sinagot si Mama Ashley. Naglibot-libot lang ang ganda pala dito, sagot nito sa ina. Hindi na umimik si Mama Ashley bagkos muling itinoon ang atensyon nito sa akin. Naging tahimik na din kasi si Trixie at mukhang wala ito sa mood para makipag-usap. Mabilis na natapos ang buong gabi.
Walang ibang mas masaya sa mga nangyari kundi kaming dalawa talaga ni Charles. Pareho kaming excited sa nalalapit naming kasal. Naging mabilis ang pag-usad ng araw. Naging abala si Charles sa pagtitraining sa pamamalakad ng De La Fuente Group of Companies. Masyado na din kasi talagang atat si Dominic na iiwan ang kumpanya para makapag-focus sa kumpanya na naipamana ng kanyang namayapang ama. Mabilis na lumipas ang mga araw. Halos sa bahay na namin umuwi si Charles. Double purpose na din dahil kapag nasa bahay ito nakakalaro niya ang kambal at nagkakaroon kami ng time sa isa't isa kahit nagaano pa kaabala ang aming mga araw. Hindi din matapos-tapos minsan ang pag-uusap nilang dalawa ni Daddy. Tungkol lang naman sa pamamalakad sa negosyo ang kanilang topic kaya naman nakita ko talaga kung gaano seryoso si Daddy na ibigay ang buong responsibilidad sa pagpapatakbo ng negosyo kay Charles. Willing din naman akong tumulong. Pero hindi muna ngayon lalo na at nagdadalang tao ako. Siguro pagkapanganak ko na lang at mailagay na sa maayos ang lahat. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Kasalukuyan akong nakatayo sa harap ng simbahan habang mahigpit ang pagkakahawak ko sa aking wedding bouquet. Ngayon ang araw ng kasal naming dalawa ni Charles at napansin ko kung gaano kasaya ang lahat. Lalo na si Daddy, Mama Ashley at Papa Ryder. Ready, nakangiting bigkas ni Daddy sa tabi ko. Kahit na nakaasa na lang ito sa tungkod para makalakad ng maayos, hindi pa rin ito mapipigilan na samahan ako na magmartsa sa gitna ng aisle. Gusto niyang siya daw ang maghatid sa akin sa magiging kabiyak ko sa harap ng altar. Walang kasing saya sa parte ko iyon dahil sa kabila ng edad nito, nag-effort din talaga ito para maging perfect ang araw na ito. Of course, Daddy. And thank you sa lahat, sagot ko sabay kapit sa braso nito. Isang tipid ng ngiti ang kumawala sa labi nito bago dahan-dahan na bumukas ang pintuan ng simbahan, hudyat na kailangan na naming mag-mart sa papasok. Pigil ko ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang dahan-dahan na naglalakad. Parang isang panaginip lang ang lahat. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal na ako sa lalaking matagal ko ng gusto. Kumpleto ang nasa guest list namin. Nandito ang lahat ng taong malalapit sa akin upang saksihan ang pag-iisang dibdib naming dalawa ni Charles. Si Trixie ang maid of honor samantalang si Dominic naman ang best man na akala mo hindi masaya sa mga nangyayari sa paligid dahil sa hilatsa ng kanyang mukha. Parang pasan ang mundo kung umasta at kung hindi ko lang lubusan kilala ang ugali nito, iisipin ko talaga na tutol siya sa kasalang ito. Habang palapit kami ng palapit sa altar, kung saan matyagang naghihintay si Charles, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kakaibang ligaya ng puso ko. Sa wakas, heto na. Magiging legal na Sebastian na talaga ako. Magiging Mrs. Francine de la Fuente Sebastian na ako at sobrang proud ako doon. Charles, buong puso kong ipagkatiwala sa iyo ang anak ko. Mahalin mo siya sa abot ng iyong makakaya at huwag sasaktan. Narinig ko pang wika ni Daddy nang makalapit na kami sa halos maiyak na din na si Charles. Hindi ko na maiwasan na maluha nang iabot ni Daddy ang kamay ko sa kamay ni Charles. Lalo na nang marinig ko ang huling kataga na lumabas sa bibig nito. Promise, Dad. I will love her forever. Maiksing kataga na lumabas sa bibig ni Charles na halos tumagos sa puso ko. Niyakap muna ako ni Daddy bago kami tuluyang iniwan ni Charles dito sa harap ng altar. You're so beautiful, sweetie pie. Narinig ko pang bigkas ni Charles sa akin. Automatiko naman akong napangiti. Kapag tinatawag kasi ako nito sa endearment na sweetie pie, iba talaga ang naimagine ko eh. Malaswa na ewan. Nag-umpisa at natapos ang kasal na lutang ako. Isa ito sa mga importanteng araw na hinding-hindi ko makakalimutan.